Eat Bulaga muling pinatunayan kung sino ang hari ng noontime. Awarding ng The Bark Ad sa Lenten Special ni Yanig ang noontime. Isa pang nagbalik sa Eat Bulaga, pasabog din. Talaga namang isang pasabog na naman ang mga nangyari sa Eat Bulaga ngayong Sabado, April 11, 2026, dahil umpisa pa nga lang, ay sinelebrate na nga ng mga The Bark Ads ang birthday ni The Bark Ads Ryan sa Eat Bulaga. Na matatanda ang una na rin ngang nag-celebrate ng kanyang birthday si The Bark Ads Ryan sa script reading ng The Good Doctor noong Biyernes, April 10. At muli naman ding nagbalik sa Eat Bulaga sa segment na Sugod Bahay Mga Kapatid, ang isa pa nga sa mga sponsors ng Eat Bulaga sa Sugod Bahay na Umami Burst Season ng Mix. Na nagbalik nga sa Eat Bulaga noong Biyernes, April 10, 2026. At syempre nakasama pa rin natin ngayong Sabado, April 11. Kaya naman, ay asahan na rin nga natin ang iba pang mga sponsors na magbabalik sa Eat Bulaga, ganun na rin nga ang mga posibleng bagong sponsors na madadagdag pa. Hindi lang yan, dahil napanood din nga sa segment na LSS si The Bark Ads Karen at ang clones na si Daryl Shane, kasama sina The Bark Ads Ice Segura, CT, at Princess Velasco. Hindi lang yan, dahil ngayong Sabado din nga nangyari ang talaga namang 8 taong hinintay ng marami sa mga legit The Bark Ads, na muling magbalik sa Eat Bulaga na The Bark Ads Awards, na tinawag nga ngayong Lenten Special Awards 2026. Nauna na rin nating napag-usapan. Na kung saan ay pinangunahan nga yan ni Miss Dizon. At ganun na rin nga ang mga cast ng Lenten presentation ngayong 2026, gaya ng The CEO, My Forever, at Ang Bahay Aruga. Na kung saan ay ang nakakuha nga ng award ng Hawak Mo Ang Inis Award, ay si Miles Ocampo. Napabiro pa ngang naiyak sa kanyang speech. Para naman sa Best Bitaw Award, ay ang nanalo naman dito ay si Mang Doming. Na naiyak pa nga sa nakuha niyang award na ito. Ang nanalo naman sa award na Best Actor, Actress in One Scene, ay si Hyunul Kim. Para naman sa Cry Baby Award, ay nakuha naman ito ni Karen, na kung saan ay nagpasalamat nga ito sa lahat ng mga The Bark Ads. Pero, naging emosyonal naman nga dito si Maine at nagbigay pa nga ng speech dahil hindi niya daw ito nakuha. Nakuha naman ni SQ Ann ang Mapalad Award, na naging emosyonal din nga dito, at nagpasalamat sa lahat. Para naman sa Parang Normal Activity Award, ay nakuha naman ito ni Roel Carino, na nakailang ikot naman sa sobrang saya nito. Ang nakakuha naman ng The Bureau of Costume Award, ay si Mayor Jose Manalo, na talaga namang pinatawa naman ang mga manunood at mga netizens dahil sa mga sinabi at ginawa nito sa kanyang speech.
Ganun na rin nga ang naging reaksyon ni Maine nang manalo si Mayor Jose, na kung saan ay pabiro pang ang nahimatay si Maine dito. At ang nanalo naman nga bilang Best Ending Award, ay ang The CEO. Nabinati din nga nila dito si Wally, at hiniling ang matagumpay nitong operasyon at ang mabilis na paggaling nito. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Samantala, isang linggo na namang muling naramdaman ang lakas ng Itbulaga, na sa katunayan nga, ay mula pa nga noong Lunes April 6, 2026, ay makikita ngang umabot ng mahigit 109K ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Itbulaga, at sa kaparehong oras, ay makikitang umabot naman ng mahigit 56K, ang dami ng nanood sa YouTube livestream ng Showtime. Na makikita ngang kahit bumaba ang dami ng nanood sa Itbulaga noong Lunes, ay makikitang mas mataas pa rin na ito kung ikukumpara sa Showtime. Noong Martes naman April 7, 2026, ay makikita namang umabot ng mahigit 113K ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Itbulaga. At sa kaparehong oras, ay makikitang umabot naman ng mahigit 61K ang dami ng nanood sa YouTube livestream ng Showtime. Noong Miyerkules naman April 8, 2026, ay makikitang umabot naman ng mahigit 110K ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Itbulaga. At makikitang umabot naman ng mahigit 53K ang dami ng nanood sa YouTube livestream ng Showtime sa kaparehong oras. Noong Huwebes naman April 9, 2026, ay umabot naman ng mahigit 112K ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Itbulaga. At makikita namang sa kaparehong oras, ay makikitang umabot naman ng mahigit 72K ang dami ng nanood sa YouTube livestream ng Showtime. At noong Biyernes naman April 10, 2026, ay makikitang umabot naman ng mahigit 111K ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Itbulaga. At sa kaparehong oras, ay makikitang umabot naman ng mahigit 52K ang dami ng nanood sa YouTube livestream ng Showtime. Hindi nga lang yan, dahil ngayong Sabado naman April 11, 2026, ay hindi pa rin nakinaya ng kalaban ang lakas ng Itbulaga, dahil sa katunayan nga, ay umabot nga ng mahigit 131K ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Itbulaga ngayong Sabado. At sa kaparehong oras, ay makikitang may mahigit 62K naman ang dami ng nanood sa YouTube livestream ng Showtime. Na kahit nga isama pa ang dami ng nanood sa YouTube livestream ng Showtime sa GMA Network na umabot naman ng mahigit 23K, ay aabot nga lang ito ng mahigit 85K. Na makikita ngang kahit dalawang YouTube livestream na nga ng Showtime ang pinagsama, ay hindi pa rin nga ito sapat para matapatan ang lakas ng Itbulaga. Dahil kung isasama naman ang dami ng nanood sa YouTube livestream ng Itbulaga sa TV5, na umabot naman ng mahigit 13K, ay aabot na nga ito ng mahigit 144K, na lalo na ngang tambak ang Showtime dito. Na kahit nga isama pa ang pangatlong YouTube livestream ng Showtime sa ABS-CBN Entertainment, na umabot naman ng mahigit 50K, ay aabot nga ito ng mahigit 135K,
Nakulang pa rin nga kung ikukumpara sa dalawa lang na YouTube livestream ng Itbulaga. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?